Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay natitipon muli tayo para papurihan at pasalamatan ang Panginoon, ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo ay tungkol sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo ng iba pang mga taong maglilingkod sa kanyang ubasan. 72 na mga tao na idinagdag niya upang magpalaganap ng paghahari ng ating Panginoong Diyos. At ang 72 ito ay pinauna niya na dala-dalawa upang magpahayag ng mabuting balita na narating na ang paghahari ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, ang pagtawag pong ito ay may malaking sinasabi sa atin, lalo na sa kasalukuyang panahon na kung saan maraming nangangailangan ng salita ng Diyos at ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ang pagtawag na ito ng Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng pagtawag sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, noong tinawag ang 72 ito, binigyan sila ng instruction ng ating Panginoong Jesucristo. Nabasa natin doon. At ang pinaka tumawag ng pansin sa akin na mailalapat natin sa panahon ngayon ay yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pagalingin ninyo ang mga tao at bigyan sila ng kapayapaan. Alam niyo po, bakit binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga taong ito? Sapagkat nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, maraming may mga sakit. Alam niyo, kapag may sakit ka noon, hindi lamang ikaw physical na may sakit, kung hindi itatakwil ka rin ng sambayanan. Sapagkat ang turing nila, kapag ikaw ay nagkakasakit, ang sabi, ikaw daw ay pinaparusahan ng Panginoon. Kaya doble-doble. Kaya daman-daman ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tao noon. Kaya binigyan sila instruction, pagalingin nyo sila. Sapagkat nangangailangan sila ng pagpapagaling. Alam niyo po, kung titingnan natin ngayon, marami pa rin mga tao ang nangangailangan ng pagpapagaling. Marami pa rin mga tao ang nangangailangan hindi lamang ng physical, kung hindi spiritual at emotional na pagpapagaling. At bilang mga binyagang Katoliko, malaki ho ang tungkulin natin dito, sapagkat pwede tayong maging daluyan ng pagpapagaling ng Poong Jesus Nazareno para sa ating kapwa. Isa daw ho sa nagiging problema ngayon ng lipunan, maraming mga tao ngayon ang nangangailangan ng atensyon at pakikinig at pagmamahal mula sa mga tao maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam niyo po, sa aking 3 taon na bilang pare, marami hong nagsishare sa akin. Nadamandam ako ang punong-punong sugat ng kanilang puso. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa buong pamilya. Hindi nila alam kung saan nila kukuhanin ang kanilang panggastusin sa araw-araw. Nagluloko si mister. Hindi pasaway ang kanilang mga anak. Punong-puno sila, maging ang mga kabataan. Marami nagsishare din sa akin mga kabataan na sabi nila, Father, gusto ko na magpakamatay. Sapagkat sa lahat ng aking ginagawa, hindi naman na-appreciate ng mama at papa ko. Parang hindi nila ako napapakinggan. Na parang ang nakikita na lamang ang aking kapatid na panganay. Hindi nila ako nakikita. Hindi nila ako napapakinggan. Gusto ko na lamang kitilin ang kanilang buhay. Alam nyo, na-realize ko, hindi rin pala mahalaga yung madami kang sinasabi.
yung pakikinig at pagbibigay ng oras para sa kanila ay sapat na upang gumaan ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga sa mag-asawa ho dito, kapag ka may problema ho kayo, mag-usap ho kayo. Napakalago yun. Magbigay kayo ng oras sa isa't isa. Kapag ka hindi na nagkakasundo ang mag-asawa, baka kulang na ng pag-uusap at pagbibigay ng oras sa isa't isa. Alam niyo po, isa sa ugali natin mga Pilipino, ang nawawala na yung sabay-sabay tayong kumakain. Bakit? Sapagkat nadadaig na tayo ng social media. Meron na tayong, yung iba nagse-cellphone, nasa telebisyon. Pero alam niyo po, naabutan ko ng mga bata kami, ay sabay-sabay kami kumakain. Nakakapagkwentuhan kami bilang isang pamilya. Nakukumusta ng nanay at tatay ang kanilang mga anak. Kumusta ka na? Ano nangyayari sa iyo? Sapagkat sa pamamagitan ng pangungumusta, sa pamamagitan ng pagbibigay ng presensya ng mga magulang, nakikita natin kung saan direksyon na patungo ang inyong mga anak at kung saan direksyon na papunta ang inyong pamilya. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, pwede tayong magbigay, magpagaling ng iba sa pamamagitan ng pakikinig at pagpapadama ng presensya sa bawat isa, lalo't higit sa ating mga mahal sa buhay. Ito tayo tinatawagan bilang mga misyonero sa makabagong panahon. Kaya pag uwi niyo ng tahanan niyo po, tignan ninyo sino doon sa inyong mga anak, sa inyong mga kapamilya, ang tunay nangangailangan ng inyong presensya upang sa gayon matulungan niyo sila upang sila ay gumaling sa kanilang karamdaman, hindi lamang physical, kung hindi emotional at spiritual na pagpapagaling. Gagaling ho tayong lahat sa tulong ng ating Poong Jesus Nazareno at lalo't higit sa ating pagtutulungan bilang isang sambayanan ng Diyos, sapagkat ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magpagaling sa bawat isa.